On this episode ng CyberChat Season 2, committee hearing ng Sangguniang Panlungsod ng Pasig on Safer Cyberspace Program. Silipin, interview with the Department Head of Pasig City CSWD, Ms. Tess Briones, panoorin natin. And Pasig City Council member, Councilor Angelo De Leon, live na makakapanayam. Kasama ninyo sa kulahang talakayan. CyberChat Season 2. Cyber Fruitful Day, chatters! I'm your host, Attorney Kath. Happy 5th episode! Ako pa rin po ang inyong Consi Edward and welcome to CyberChat Season 2. Ako po si Icon Munit, your Cyvlogger. And I am Dayan Lim, your cyber patroller. Good day po sa lahat ng mga CyberChat viewers. Good day, partner, no? Sa ating mga dalawang empowered na mga kabataan na kasama natin, no? Good day, partner! At sa inyo, Lay and Icon, alam nyo, hindi pa ako talaga totally recovered from our last week's episode. Yun nga po, very memorable nga po yung last episode natin. Ito yung long term na, even lifelong. Kaya ang nararapat na treatment or therapy sa mga abused and exploited children ay continuing din dapat eh. Totoo po yan, lalo na kung yung mismong umabuso sa kanila ay sarili pa mismo nilang mga magulang. You know, I really cannot imagine po kung papaano naa-attempt na gawin ng mismong sariling mga magulang ng batang biktima ng OSAIC yung mga ganitong gawain. Biological parents, even their guardians or relatives. Alam nyo, in a study conducted by International Justice Mission with the Interagency Council Against Trafficking, released in 2020, sinasabi na out of 283 cases handled by them, 83% was facilitated by parents or step-parents, older siblings, or close family relatives. So the online sexual abuse and exploitation of children is really a family-based crime. So, sa sinabi mo nga partner, no, for every 10 victims of OSAIC, walo dyan sa mga batang biktima ay binugaw ng kanilang mga sariling mga magulang o mga guardians, kapatid, pati kamag-anak, no? Oo nga po, I was really shocked nga po. Yung pinakabata po na victim nito is only a 2-month-old baby na violate sa harap ng webcam ng sarili niya mismong nanay. Alam mo, Lay, the first time I heard of that was during my orientation session with CGPH. Sa pagkakatanda ko nga, may kadugtong pa yung story na yan, na when the mother was arrested by PNP, tinanong pa niya mismo yung arresting officer kung ano daw ba yung masama sa ginagawa niya. Siya rin naman daw yung nagpapaligo sa anak niya at ginagawa naman na daw niya yun. Nilagyan niya lang daw ng webcam. Masama na daw ba yun? Ayun yung mga tinatanong niya, para din naman daw sa pambili ng gatas ng anak niya yun. Tingnan niyo, di ba? Grabe. Grabe. Alam nyo yung kaso na yan na involved yung 2-month-old baby, IJM-supported case siya. So that is the primary reason why I have stayed on in this line of work for children who are supposed to be nurtured in a loving and caring family environment that are being subjected to this horrific realities of abuse and exploitation. Kaya madalas na natatanong natin, no, partner, ano ang dahilan? Kahirapan nga ba? Okay? Na kakayanin ng isang ama o ina yung gawin nila sa sarili nilang mga anak ito, no? Yung lalo na dito sa issue ng OSAIC. Para lang daw bang kumita? Okay. Sabihin, wala namang masama sa kanyang ginagawang pagsasamantala, no? Sa kanyang 2 buwan na sanggol. Kahirapan ba ito o kawalan ng matinong pag-iisip, kakulungan sa values, moralidad? The breakdown. Ano ba? Respeto, partner. Alam mo, breakdown yan in our family values system. Kaya nga po, ngayon ko mas naiintindihan yung madalas kong marinig na sinasabi sa CGPH na whole of nation approach in combating OSAIC na nagmumula sa pamilya mismo.
Kaya nga, it is really sad. Kasi iniisip ko, will these children be ever able to recover from this trauma? Parang yung dapat, yung people na pinaka-pinagkakatiwalaan mo, yung parents mo, yung mga guardians mo, yung nagbabantay sa'yo, sila dapat yung unang mong pagkakatiwalaan, pero sila pa yung unang-unang sisira nun. Kaya ako po talaga sobrang grateful ko that yung mother ko is an OFW na ganun na lang yung yung sacrifice niya sa aming magkakapatid. Kaya ayun, na para bigyan kami ng mas magandang future. Kaya ayun, sa nanay ko dyan, shout out sa'yo, ma. Swerte ko talaga na na nandyan ka para sa amin. Kaya hindi ko man madala sabihin ko sa'yo, pero I love you. Nakaka-touch. Ako Baka din maiyak po. pa tayo niyan. Ako din po, nagpapasalamat din po for my parents for showing their love and support to me. And you know, I can never imagine po yung mga nararanasan po ng ibang bata, katulad po ng mga victims po natin, kasi my parents show nothing but love to me. Kaya shoutout din po sa aking parents. I love you po, Mapa. Anyways, nakakatuwa at nare-realize ninyo na Icon at saka si Lay, no? Sana ganun din sa ating mga viewers ngayon, no? You are so blessed if you have loving and nurturing parents na kung saan, naibibigay nila yung ganyang klaseng pagmamahal, edukasyon, family environment, no? And for all of us who have the means to do something, please po, no? Join us in fighting this heinous crime, no? At sa mga kapwa namin kabataan, we need you. Join us and be part of CGPH Cyber Youth Network. You can now see on screen CGPH contact details and a QR code to register. Kaya pick up your phone and get a screenshot of the QR code. Sali na, mga ka-chatters! We will be having our guest shortly. So, samahan niyo po kami. Pag-usapan naman natin ang malaking papel na ginagampanan ng ating local government units, no, sa pagsugpo ng USAID, sa pagbabalik ng Cyber Chat.